Nakakita ka na ba ng multo? Nararamdaman mo na ba ang malamig na presensya sa iyong likuran? Paano kung ang kakayahan mong makita ang mga kaluluwa ay hindi isang sumpa, kundi isang regalo at isang responsibilidad? Samahan ninyo ako sa isang kwento ng isang dalaga na nagngangalang Andrea, na apo ng isang manggagamot. Mula pagkabata, nakikita niya ang mga hindi nakikita. Ngunit ang kanyang kakayahan ay may kapalit, isang lihim na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Handa ka na bang alamin ang kanyang kwento? Huwag kang bibitaw, dahil dito sa Lagim Central, ang lagim ay nagiging kwento. Sa bahay ng kanyang lola, si Andrea ay nag-aaral ng mga lumang libro. Seryoso siyang nakikinig sa mga kwento ni Aling Trining. Apo, ang kakayahan natin ay isang malaking responsibilidad. Hindi lang ito tungkol sa paggamot ng sakit, kundi pati na rin sa pagbabalanse ng mundo ng mga buhay at mga kaluluwa. Lola, paano po natin malalaman kung tama ang ginagawa natin? Sundin mo ang iyong puso, Apo. At laging tandaan, ang tunay na manggagamot ay may malasakit sa lahat, buhay man o patay. Isang araw, may dumating na isang lalaki sa bahay ni Aling Trining. Mukha siyang desperado. Aling Trining, tulungan niyo po ako. May masamang espiritu na sumasati sa aking anak. Tumingin kay Andrea. Apo, ito na ang pagkakataon mo. Samahan mo ako. Sa bahay ng lalaki, nakita ni Andrea ang isang batang babae na nakahiga sa kama. May itim na usok na bumabalot sa kanya. Kinakabahan. Lola, ang lakas ng enerhiya. Huminga ka ng malalim, Apo. Gamitin mo ang iyong kakayahan. Sinubukan ni Andrea na kausapin ang espiritu, ngulit hindi siya pinakinggan. Nagalit ang espiritu at sinubukan siyang saktan. Gumamit ng orasyon at mga halaman. Andrea, bilisan mo. Hindi ko siya kayang pigilan ng matagal. Sa tulong ng kanyang lola, natuklasan ni Andrea ang isang paraan para kausapin ng espiritu. Nalaman niya na ang espiritu ay galit dahil sa isang pangako na hindi natupad. Bakit ka galit? Ano ang gusto mo? Sa pamamagitan ng batang babae, gusto ko lang tuparin nila ang kanilang pangako. Nalaman ni Andrea na ang pangako ay ginawa ng ama ng batang babae sa isang yumao. Tinulungan niya ang pamilya na tuparin ang pangako. Umalis ang espiritu sa katawan ng batang babae. Gumaling ang bata. Maraming salamat po, Aling Trining. Andrea, hindi ko po alam kung paano ko kayo babayaran. Ang mahalaga ay gumaling ang iyong anak. Pabalik sa bahay, nag-usap si Andrea at Aling Trining. Lola, ang hirap pala talaga. Oo, Apo. Ngunit nakita mo ba kung paano ka nakatulong? Yan ang tunay na kahulugan ng ating kakayahan. Lumipas ang mga araw, si Andrea ay mas naging determinado na pagbutihin ng kanyang kakayahan. Ngunit may isang misteryo na gumugulo sa kanyang isipan. Lola, bakit po kaya ako nakakakita ng mga kaluluwa? May dahilan po ba? Tumingin kay Andrea na may lungkot. Apo, may isang lihim tungkol sa iyong mga magulang na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Musika, tunog ng misteryo at pagtataka. Sa bahay ni Aling Trining, nagulat si Andrea sa sinabi ng kanyang lola. Lihim? Anong lihim po, Lola? Ang iyong mga magulang, hindi sila basta namatay. Pinatay sila. Pinatay? Sino? Bakit?
Ang iyong ama ay isang manggagamot din, tulad ko. Ngunit may mga taong ayaw sa aming ginagawa. Mga taong gumagamit ng itim na mahika. Sila ang pumatay sa iyong mga magulang para pigilan sila. Kaya pala nakakakita ako ng mga kaluluwa. Dahil may misyon pa akong dapat gampanan. Hinawakan ang kamay ni Andrea. Mag-ingat ka, apo. Mapanganib ang iyong haharapin. Ngunit alam kong malakas ka. Ikaw ang apo ng manggagamot. Nagsimulang mag-imbestiga si Andrea. Naghanap siya ng mga impormasyon tungkol sa mga taong gumagamit ng itim na mahika. Natuklasan niya ang isang lihim na kulto na nagtatago sa dilim. Sila ang mga alagad ng kadiliman. Gumagamit sila ng mga kaluluwa para sa kanilang masasamang layunin. Sinundan ni Andrea ang mga alagad ng kadiliman. Natuklasan niya na plano nilang magsakripisyo ng isang inosenteng kaluluwa para magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan. Hindi ako papayag. Kailangan ko silang pigilan. Hinarap ni Andrea ang mga alagad ng kadiliman. Ginamit niya ang kanyang kakayahan para labanan sila. Ngunit mas malakas sila kaysa sa inaasahan niya. Leader ng mga alagad ng kadiliman. Akala mo ba'y matatalo mo kami? Wala kang laban sa amin. Nasugatan si Andrea, ngunit hindi siya sumuko. Inalala niya ang mga aral ng kanyang lola. Hindi ako matatakot. Ang kapangyarihan ko ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Ginamit ni Andrea ang kanyang buong kapangyarihan. Tinawag niya ang mga kaluluwa ng kanyang mga magulang para tulungan siya. Mama! Papa! Tulungan niyo po ako! Lumitaw ang mga kaluluwa ng kanyang mga magulang. Binigyan nila Andrea ng lakas at proteksyon. Natalo ni Andrea ang mga alagad ng kadiliman. Nailigtas niya ang inosenteng kaluluwa. Tapos na. Bumalik si Andrea sa bahay ng kanyang lola. Sinalubong siya ni Aling Trining na may ngiti. Alam kong kaya mo, apo. Ipinagmamalaki kita. Lola, ginawa ko po ito para sa inyo, para sa mga magulang ko, at para sa lahat ng nangangailangan. Tumingin si Andrea sa langit. Nakita niya ang mga kaluluwa ng kanyang mga magulang na nakangiti sa kanya. Natapos ang paglalakbay ni Andrea. Natagpuan niya ang kanyang tunay na silbi sa mundo. Siya ang apo ng manggagamot, ang tagapagligtas ng mga kaluluwa. Si Andrea ay nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Nag-aalay siya ng bulaklak. Hindi ko kayo bibiguin. Ipagpapatuloy ko ang inyong nasimulan. Ngumiti si Andrea. Handa na siyang harapin ang anumang hamon na darating sa kanyang buhay. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Andrea, ang apo ng manggagamot. Isang kwento ng pag-asa, pagmamahal, at ang laban sa dilim. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming kwento ng kababalaghan at misteryo dito sa Lagim Sentral. May gusto ba kayong ipakwento? I-comment nyo lang sa baba. Sino kayang susunod na karakter na ating tatakutin at aalamin ang kanyang kwento? Abangan!